hanggang sa dulo ng mundo, hanggang maubos ang ubo, hanggang bumulong ang luha, hanggang mahulog ang tala. Basta mo aking mata, di mo ba nakikita? Ako ngayon ay lumilipad at nasa langit na. Gusto mo ba sumama? Di mo na kailangan ng magtago't mahiya. Di mo na kailangan ng manap ng iba. Kalimutan lang muna ang lahat ng problema. Huminga ka ng malalim at tayo'y lalaga na. Handa ka na ba? Gumala. Doon ang natin. Matindi talaga ang lupare. Ayaw ko pa. Sabog ni. Sad ng kasos eh. Uy! Francis! Loko naman ng bag mo, parang may rakat ka ata mamaya. Sama ka sa amin, nag-uusap kami dito about the future. Francis? Galingin yung mga pare. Oo, sana maging director na ako balang araw. Morning. Good morning, sir. Oh, nasa na tayo niyo? Nagawin ko dito. Nasa na tayo po, sir. Kunin niya. Dali! Magang-aga, pinakainin niyo ulo. Dali. So, na ginagawa ng pole dyan? Puli mo? So, as usual, we have a station. Nagkikilang is independent week. Ngayon natin. Pwede kayo makasagot, alam nyo na mangyayari. Maliwanag? Yes, sir! Walk. So, here's the situation. A college student who borrowed a laptop from their friend, practicing to return it after 1 week. However, Anna sold the laptop without Bella's consent. To pay for her provision, Bella discovered this bill will contain for estafa against Anna. Question: if you were Anna's defense counsel, how would you argue that she is not guilty for estafa under Article 315 of the Revised Penal Code? So, what elements of the crime would you challenge and why? Mr. Roger, lugod ka. Tayo! Lakad-lakad mo na, tama ka pa rin. Go! Mr. Tolentino. Sir. Sir, Anna is not, sa tingin ko hindi... Tumigil ka! Go! Tanda mo na. Kami sa Daria. Pakita mo sa kanila kung paano ka magtamayan. Ikaw Tolentino. Makinig ka. As Anna's defense, I would argue that the elements of the sin, like quart
Sa akin eh. Ganun! Ganun sumagot! Ang lamang, nakataka ka pa. Paano nga pala natin senior yun, ha? Siguro dahil lang sa Lori ka. Tama? Hindi ko alam kung paano yung kaya to. Siguro ba kasi sa naglalaban niya. Kaya nga akong tumigil eh. Kaya kinuha akong kursong director eh. Sumuko, bumagsak. Alin sa dalawa? Francis. Pwede pa rin. Mahirap. Pero hindi ito para sa akin. Para ito sa tatay ko. Para ito sa pamilya. Kailangan ko patarayan na kaya ko. Gusto kong maging masaya si Dad. Di ba mahirap? Lagi ka na lang sa taas. Pero pumibigyan ng pasano na. Hindi ko na iniisip. Wala rin naman ibang pagpipiyan. Nga pala, si Lorenzo, hindi niya ba kasama mag-aaral? Umuwi ng maaga. Gaya ng dati. Pinahiya kasi ni Sir Nick Papalia. Ang matanda talaga na yun. Siya, bukas na lang kamustahan si Ken. Uwi na ako, may trabaho pa ako eh. May tingaharap ka. Uwi na rin ako. Nahanap na ako rin. Ingat kayo. Ingat. Ingat, ingat. Ingat. Kumusta pag-aaral mo? Huwag pa rin ba nakukuha sa klase? Okay naman po, Dad. Pero ano, hindi ka pwedeng magkamilinitan. Pagiging abogado, hindi laro. Hindi ito para sa mahina. Hindi kita pinalaking mahina. Ginagawa ko naman po ang lahat. Pero di ko na talaga kaya. Hindi ko tinatanong kung kaya mo o hindi. Ang gusto ko lang marinig sa'yo ay kaya mo maging pinakamagaling. Huwag mong sisirain ang pangalan natin. Aralin mo mabuti ang mga kasong ito upang mas gumaling ka pa. So tay, diyan ka na pala. Ano po? Saan po kayo galing? Diyan, diretso lang yung pambaon. Ganun ba, Tay? Nag-aaral po ako ng aking mga kaso po para tungkol dun sa aming pong assignment.
Alam mo na, huwag mo pababayaan ang sarili mo. Matanda na ako, may sakit pa sa puso. Tay, huwag kang magsalita ng ganyan, tay. Para sa atin ito, tay. Sana, masabitan pa kita ng medalya. Sana mabot pa ako. Sige tay. anak, maghahanda pa ako ng ating kakainin. Sige po, tay. Ingat po. Narito ngayon ang resulta ng mga examination nyo at dahil nasa mo, bagsak naman kayo. Tuloy-tino ko yung papel mo dito. Isan mo! Nakikita mo ba yan? Hanggang kailan nyo ba mag-disappoint class, especially yung Mr. Tolentino? Bakit ka nga ba nandito sa klase ko ka? Hindi ko kailangan ng mga bobong kagaya mo. Naiintindihan mo yon. Bumalik ka sa buwan mo ngayon na! Aga-aga pinapasukin ka ulo ko. Hindi ko maintindihan. Magaling na guro ang nanay mo, Mr. Tolentino. Hindi ka ba niya natulungan pumasa? Kung sa tingin ko po hindi tama na idama niya pa dito ang magulang ni Mr. Tolentino. Opinion, opinion, opinion. A mere opinion, Mr. Martinez. Pero, Hindi ma'am. naman ano, hindi ko kailangan ng opinion. Ang lakas-lakas sa loob nyo, nasagutin ako ngayon. Talaga may kaya gagawin ninyo? Lalo ka na, Mr. Martinez? Hindi mo rin nakabasa ka, eh matalino ka na, tandaan mo yan. Ipapaalala ko lang sa'yo, napakaraming beses ka lang naging sa klase ko. Anong mga dahilan? Una, may sakit ng tatay mo. Pangalawa, nagmahal ka lang. Ngayon yung maliwanag nyo nga sa akin kung kasalanan ko ba na wala kayong pera? Ma'am! Ba't ba, Mr. Lorica? No, sit down. Hindi ka kasali dito, Mr. Lorica. Huwag mo sasayangin ang buhay ko sa mga walang kwentang tao kagaya ni Mr. Tolentino at ni Mr. Martinez. Ano na lang iisipin ni Atty. Lorica pag naraman niyo sa kanila ka bumabarkada? You have a brighter future ahead of you, Mr. Lorica. Kaya piliin mo yung mga kaibigan ka kasamahan mo, hindi yung mga bobo kagaya nila. Naiintindihan niyo? Hindi ko naman sinasabi na kailangan niya mag-utos sa talino ko. Kailangan natin harapin ito. Kasi kung hindi natin ayusin, baka hindi natin makapag sa finals. Ano bang problema mo na itay? Kailangan bang laging may pamukha sa amin na pagiging benchmark na pagiging magaling? Hindi ko naman sinasabi na magaling ako. Natural lang naman maging magaling, pero huwag niyo man sana masamain. Alam mo Nathan, hindi ka nakakatulog. Hindi porket na ako nasa klase. May karapatan ka naman maliting ka. At hindi porket may pinagdadaanan kayo, kailangan ko na kayo hindi. Lahat tayo may pinagdadaanan na hirap. Pare-pareho tayo itong may pinagdadaanan. May pamilya ako ng problema. Meron din siya. At hindi kami kasi tulad ng utak mo. Alam mo naman yun, di ba? Hindi mo kasi naiintindihan nito. Di lahat ng may tao may problema tulad mo. Ako, araw-araw tinatanong, kaya mo ba? Sino ba nasabing madali lang din sa akin? Kung alam niyo naman ang hirap na binibigay sa akin ng pamilya ko, ang maging tak palagi. Pero hindi yung laging ganun, Nathan. Alam mo naman may sarili yung problema tapos ginagalan mo sa kami. Mali ba ang pagiging pakatwiran namin? Gusto lang namin pagtanggol namin karapatan. Kaya nga kami nagkakabado, di ba? Para ipagtanggol ang mga sarili namin. Di ba? Ano ba yan? Wala lang kung kaganya kayo. Tama na! Bakit kailangan lagi tayong magtumpara? Parang wala nang kwenta ng ginagawa natin dahil sa mga Di sapat, pagod na. Ano ba nangyari? Hindi na makakatulong kung magtatalo-talo ka tayo. Mas mabuti pa ang paminsang manahimik na lang tayo.